Let me share yung isang love letter na ibinigay ng isang lover pagdating doon sa kanyang kasintahan. At ganito po yung sinasabi doon sa letter. Sabi niya, "Sweetheart, if the world was as hot as Sahara Desert, I would crawl on my knees through the burning sand to come to you." No, kung mainit, handa akong lumakad ng nakaluhod para lang mapalapit sa'yo. If the world would be like the Atlantic Ocean, I would swim to the shark-infested water to come to you. Sabi niya dito, I would fight the fiercest dragon to be by your side. But by the way, I will see you on Thursday if it does not rain. Well, kung titingnan po natin, somehow okay na sana yung sa simula eh. Medyo biglang bawi lang pagdating doon sa dulo. Pwede na sana siyang sinagot nung kanyang nililigawan, kaysa doon sa bandang dulo, medyo mukhang may problema. Handa niyang gawin lahat ng ito, pero pag hindi umulan, doon tayo magkikita. Kung kayo po yung makakatanggap ng ganitong klaseng letter, ano yung mararamdaman ninyo? Matutuwa ba kayo? Magiging masaya? Siguro po yung iba maiinis, maiirita, magagalit. No? Tatanungin mo siguro doon sa tao, asin ka ba? Bakit? Kasi pagka nabasa ka ng tubig, matutunaw ka. Parang gano'n. Di ba? O tatanungin mo anong klaseng pag-ibig yung ibinibigay nitong taong ito. So sa hapon pong ito, ang ating pag-uusapan at ating titingnan, anong klaseng pag-ibig ba yung ibinibigay natin sa Panginoon? Titingnan po natin, ang topic natin for the day is being a disciple ng ating Panginoon. Ano yung mas importante? Ano ba yung ating focus? Intimacy with Christ or knowing about Christ? So ito po yung ating pag-uusapan po sa gabing ito. Of course, gusto po nating lumago sa ating relasyon sa ating Panginoon. We are not just after the knowledge about Jesus. We want to become more intimate with Jesus Christ. And in order for us to do that, meron po akong 4 na ibabahagi sa bawat isa sa atin sa gabing ito. Gagamitin ko po yung KBCF as my acronym para po mas madali nating matandaan. Number 1, if we want to be more intimate with Jesus Christ or God, the first thing we need to do is that we need to know Jesus not just mentally. We need to know Jesus not just mentally. Dito po, doon sa passage na binasa sa atin ni Pastor Joey kanina, makikita po natin yung account kung saan merong isang Pharisee. And this person is no other than Simon. Hindi po ito si Simon Peter, kundi isa po itong Pariseo. And he invited Jesus Christ to dine with him. Sumama sa kanya at kumain kasama ng taong ito. But the problem with this person is that yes, marami siyang alam patungkol doon sa Scripture, sa Old Testament, kabisado niya yung mga prophecies concerning Christ, but the problem is, yung knowledge na ito nanatili lang pagdating doon sa isip. Pero pagdating doon sa puso, naging problema, hindi ito bumaba sa kanyang puso. Marami siyang kaalaman patungkol dito sa pagdating ng Panginoon. Pero ang problema, yung kanyang buhay, hindi tugma doon sa kanyang kaalaman. Last week po, si Bishop, challenge tayo to follow the right leader, and that is Jesus Christ, and not the Pharisees. Bakit? Anong sabi po doon sa verse dito, sa Matthew chapter 23, verse 3, sabi na, you must be carefully to do everything they tell you. Ito po, referring to the commands, the laws in the Old Testament. So we should follow that. Sabi ng Panginoon, sabi niya, but do not do what they do. So in terms of imitating their example, sabi niya ganun, huwag niyong tularan yung kanilang ginagawa. Yes, nagtuturo sila patungkol doon sa mga laws, but the problem is in terms of yung kanilang experience, in terms of yung application ng kanilang itinuturo, mukhang may problema. Sabi niya, for they do not practice what they preach. So in terms of being a Pharisee, makikita natin, in terms of head knowledge, marami silang alam pagdating doon sa ating Panginoon. Dalhin mo sila doon sa Bible quiz, posibleng manalo sila. Expert sila pagdating doon eh. Pero pagdating doon sa buhay at doon sa puso, malayong-malayo sila sa ating Panginoon. And because of that, makikita natin, yung person na ito, si Simon the Pharisee, never found satisfaction in Jesus Christ. Bakit? Bakit hindi niya nakita yung satisfaction na ito kay Jesus Christ? 3 reasons. Number 1, simply because Simon had a proud heart.
Itong si Simon ay proud. Alam po ninyo, noong time na in-invite niya si Christ, pagdating doon sa bahay, he's not after honoring Christ during the dinner. Ang concern lamang nitong si Simon is the appreciation of other people, the praise of people around him. Doon po sa pagpe-prepare ng banquet during that time, hindi po nila ito ginagawa the usual way. Pagka mayroong dinner, nandun sila sa loob ng bahay, hindi po ganun. Kapag mag-hold sila ng banquet, ang ginagawa po nila, inilalagay nila ito sa isang bukas na lugar. Pinababayaan nilang bukas yung mga pinto so that yung mga tao na dumadaan po pwede silang huminto at tingnan kung ano yung nangyayari doon sa loob. Pwede nilang tingnan kung ano yung pagkain. Minsan po pwede nilang silang makinig nung pinag-uusapan doon sa loob. So ganun yung setup. No? Kumbaga, ang nais lamang nitong si Simon ay hindi i-honor si Christ. Mamaya, pag-uusapan natin ito sa ating pagpapatuloy. Pero makikita natin, walang intention. Walang intention itong si Simon na i-honor si Christ. Ang gusto lang niya, yung maririnig yung mga praise ng mga tao. Like for example, para bang pagpupunta ka sa isang, imagine na natin, nandito yung banquet. Tapos, nandyan yung pagkain, yung mga tao maririnig na sana, uy, tingnan mo, yung lechon, napakapula ng balat, parang napakalutong, parang napakasarap. O yung mga seafoods, tingnan nyo, mukhang sariwang-sariwa. Yung mga hipon, napakalalaki. O yung roast beef, tingnan nyo, parang juicy, mukhang napakalinamnam, nakakagutom. No, buti na lang, magdi-dinner na no? Well, kung titingnan natin, yun yung naririnig niya Hindi ito parang negative pagdating doon sa kanilang kapanahunan. Itong ganitong mga salita ay compliment pagdating doon sa host. And Simon the Pharisee is not after honoring Christ in this particular occasion, but he's after the feedback of other people. Yung gusto lang uy, ang husay talaga, galante talaga itong taong ito. But he never intend to honor Jesus Christ because he had a proud heart. Secondly, he never found satisfaction in Jesus Christ because he had a blind heart. Bulag yung kanyang puso, blind in a sense that he did not see the greatness of Jesus Christ. Hindi niya nakita yung pangangailangan sa Panginoon Hindi niya nakita yung kanyang kasalanan, kaya hindi niya nakita yung pangangailangan niya sa Panginoon. Hindi niya nakita yung kalikasan ng Panginoon, the greatness of God, yung kalakihan ng Panginoon at kung ano yung pwedeng gawin ng Panginoon sa kanyang buhay. Hindi lamang po siya hindi niya lang nakita yung greatness ng Panginoon, pero makikita po natin dito, pagdating doon sa verse 39, that this person, Simon, was only after the sins of others. Anong sabi niya doon sa verse 39? Sabi niya, nung nakita niya na yung babae ay humihipo sa ating Panginoon, umiiyak, nililinis yung paa, ang sabi nitong si Simon sa kanyang sarili, sabi niya, kung itong taong ito ay totoong propeta, malalaman niya kung anong klaseng babae yung humihipo sa kanya, na siya ay makasalanan. Kung titingnan natin, itong si Simon, very critical pagdating doon sa kasalanan ng iba. Madaling magturo, pwede niyang sabihin, this woman is a sinner. But he never realized that he himself is a sinner as well. Mas tiningnan niya yung kasalanan ng iba kaysa doon sa sarili niyang kasalanan. That's why he never saw the greatness of Jesus in that particular occasion. After siya, pagdating doon sa kasalanan ng iba, pero hindi mismo doon sa sarili niyang kasalanan. Matthew chapter 7, verse 3. Anong sabi nito? Why worry about the specks in your friend's eye when you have a log in your own? Itong si Simon, itong Pariseyong ito, is only after the sins of others. Pero hindi niya nakita yung kanyang sarili na mayroong kasalanan. At ang mas tiningnan niya, ang hinanap niya, ay yung kasalanan ng iba. Kung titingnan po natin sa ating buhay, paano ko masasabi na hindi ko na-appreciate ang Panginoon sa buhay ko kung masyado po tayo yung critical pagdating sa kasalanan ng iba at hindi ko nakikita yung aking kasalanan sa harap ng Panginoon.
After lang ako doon sa nagagawa ng iba, pero yung aking ginagawa, hindi ko pinapansin, hindi ko tinitingnan na ako rin ay makasalanan sa harap ng ating Panginoon. So, Simon never found satisfaction in Jesus Christ because he had a blind heart. And lastly, he never found satisfaction in Jesus Christ because Simon had a reluctant heart. This person is not willing to honor Jesus Christ or even gave what is due to a guest. Kung titingnan po natin, mamaya, pag-uusapan natin, ano ba yung mga dapat na ibibigay niya pagdating doon sa isang guest na hindi niya ginawa. Ito ba ay accidental lang? But I would say, hindi po. Intentional. Sabi ko nga kanina, itong si Simon, after lamang siya doon sa praise and applause of other people. That's why he never found any satisfaction in Jesus Christ. Sa atin po, possessing knowledge is not tantamount to being intimate with God. Hindi nangangahulugan na marami akong alam. Ibig sabihin, malapit na ako sa Panginoon. Si Simon, makikita natin, napakarami niyang alam. I-devote niya yung kanyang buhay sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pero ang problema, nanatili lamang doon sa kanyang isipan at hindi nakita doon sa kanyang puso, sa kanyang mga gawa. He never saw the greatness of Jesus Christ. That's why when he left unchanged. Same as before. Proud, reluctant, and blind. But if we want to be more intimate with Jesus Christ, we need to know Him not just mentally. Secondly, if we want to be more intimate with Jesus Christ, we need to believe Jesus wholeheartedly. We need to believe Jesus wholeheartedly. Kung makikita po natin, after nitong si Simon, siya yung nag-invite doon sa gathering, merong isang panibagong karakter na lumabas. At dito po, makikita natin yung pagkakaiba nitong dalawa. Makikita po natin na merong isang babae. Makasalan ng babae sa paningin ng mga tao na nakapalibot sa kanya ang lumapit sa ating Panginoon. Well, kung babasahin po natin yung Luke chapter 7 verses 36 to 50, makikita po natin, may mga accounts din. Pagdating doon sa Bible, may mga cross-references patungkol dito. Okay? Pero kung titingnan po natin, yung ibang tao dito, magkakaiba or magkakatulad, pero meron ding magkakaiba. Kung titingnan po natin, very unique yung nandito sa Luke chapter 7. Kasi po, ang focus dito, doon sa ibang mga passages doon sa Bible, ang focus nila yung mga disciples, yung reaction ng disciples. Pero pagdating dito sa Luke chapter 7, ang focus ay yung kay Simon the Pharisee. So meron ditong isang babae, hindi pinangalanan yung babae. Hindi tayo binigyan noong scripture kung yun ang pagkakakilanlan about dito sa babaeng ito. Sabi nung ilang mga scholars, itong babaeng ito, probably daw, ay si Mary the prostitute. Pero pagdating doon sa Luke chapter 7, sabi ko nga, hindi ganun ka-clear, hindi siya binigyan ng pangalan. Hindi rin binigay ko kung ano yung trabaho nitong babaeng ito. Ang only information lang na ibinigay sa kanya pagdating dito sa Luke chapter 7 is that itong babaeng ito ay makasalanan. So nung nilagyan siya ng brand na makasalanan, somehow ito naman yung magbibigay sa atin ng hint ngayon kung anong klase yung trabaho niya. Sa kanilang kapanahunan po, ang mga usual na tinatawag na mga kasalanan, either yung mga tax collector or yung mga prostitute. Which somehow, pwede tayong sabihin natin yung mag-dwell doon sa pangalawa na work nitong babaeng ito, na siya ay prostitute. Kasi during that time, alam ng mga tao kung sino yung mga makasalanan. Iba yung treatment nila pagdating doon sa mga makasalanan. Iniiwasan, nilalayuan ang tingin ng mga tao, especially ng mga babae, threat yung mga prostitute pagdating doon sa kanilang relationship na mag-asawa. Kaya ang tingin sa kanila, makasalanan, talagang iniiwasan, iba yung kanilang treatment. But gayon pa man, bagaman siya ay makasalanan,
In comparison with Simon, the Pharisee, makikita natin, this woman found real satisfaction in Jesus Christ. Bakit? Ano bang klaseng puso meron itong taong ito? Tatlong bagay din po. Number one, makikita natin that this woman had a broken heart. In contrary to Simon, si Simon nandun yung pagiging proud. Pero ito, makikita natin, this sinful woman had a broken heart, that she was crushed by the weight of her guilt. Kung titingnan po natin, pagdating po dito sa talata na atin pong binasa, pagdating doon sa verses 37 to 38, sabi nga nun, a woman in the town who lived a sinful life learned that Jesus was eating with the Pharisees' house, or at the Pharisees' house. So she came there with an alabaster jar of perfume. As she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. Sabi nga nun ng talata, nung pagpasok pa lang niya at paglapit doon sa paanan ng Panginoon, siya ay umiiyak na. Now, yung pong dito, yung sa ibang translation, ang basta ginamit kasi cry. Pero nung binalikan ko po doon sa original, ang pagkakagamit sa kanya, literally, the word na ginamit pagdating sa kanya is that this woman wailed aloud. Hindi lang siya basta umiyak silently, kundi talagang nandoon yung pagtangis niya. Sa Tagalog, ang ginamit, nanangis ang babaeng ito. Humagulgol yung babaeng ito. Yung, kumbaga, nandoon yung pag-atungal, parang ganun, nitong taong ito, nung lumapit siya doon sa ating Panginoon. Yung picture ng isang taong very broken before the presence of God. Na ang tinitingnan niya, yung kanyang sarili, nung paglapit niya sa Panginoon, in comparison with Simon, si Simon nandoon yung pagiging proud. Hindi niya nakita yung kanyang pagiging makasalanan. But this woman, sabi nga nun ng Bible, she wailed aloud. Talagang umiyak siya. Napakalaki siguro yung attention ng mga tao na punta doon sa kanya. Ganong klaseng iyak. Kasi nakita niya yung kanyang sarili sa harap ng Panginoon bilang isang makasalanan. Yung ganitong klaseng iyak, yung iyak ng may pag-asa. Siguro iniisip niya sa mahabang panahon ang tingin sa akin ng mga tao ay makasalanan, andun yung pandidiri nila sa akin. Pero nandoon ngayon yung pag-asa na nakikita niya sa Panginoon. Na finally, this time, mayroong tao na pwede akong lapitan na hindi ako ikukondem. Mayroong tao na tatanggap sa akin at magbibigay ng patawad. That's why she found real satisfaction in Jesus Christ. Secondly, hindi lamang yung broken heart, but this woman had a keen heart. Heart that is willing to give everything for Christ. This woman was willing to give her priceless possession. Ano yung possession niya? Na ibinuhos sa Panginoon yung kanyang perfume. Now, ang perfume po, nung panahon nila, hindi po ito mura. Mahal ang pabango sa kanilang panahon. At ito pong perfume na ito ay importante para sa kanya. Kung siya po ay isang prostitute, this perfume is very necessary in order for her to attract her customers. Siyempre naman, kung gusto mong makakuha ng customer, kailangan kaaya-aya din naman yung amoy ng tao. Di ba? Gusto niyo bang lumapit doon sa isang taong pawis na pawis? No, sabi nga nila, amoy tinapay. Anong tinapay? Putok. No? Gusto ba natin ng ganon? Magiging masaya ba tayo? Siyempre, itong babaeng ito, kung gusto niyang makakuha ng customer, kailangan niyang maging mabango. Pero yung pabango, na kanyang nagiging paraan upang siya ay makaakit na mga customer, ang ginawa niya, ito ay ibinuhos niya pagdating doon sa ating Panginoon. This is her priceless possession. Not just her priceless possession, but this woman is willing or was very willing to live her sinful life. Handa niyang iwanan. Nung time na ibinuhos niya, yung pabango sa Panginoon, wala na siyang itinira doon sa kanyang sarili. After niya mararanasan yung pagpapatawad ng Panginoon, wala na siyang itinira sa kanyang sarili. Ano na ang gagamitin niya para maka-attract ng customer? Naniniwala ako nung na-encounter niya
Ang ating Panginoon, kasama din nung pagsusuko niya nung kanyang buhay, ay yung pagsusuko niya ng kanyang kasalanan, nung kanyang buhay na punong-puno ng kasalanan. Nandoon na yung pagtalikod niya sa kanyang buhay at nais niya nang sumunod sa ating Panginoon. Bakit niya handang gawin yung lahat ng ito? Bakit niya gustong ibigay yung kanyang priceless possession? Naniniwala ako para dito sa babaeng ito, wala nang mas importante pa sa ating Panginoong Hesukristo. Handa niyang ibigay ang lahat ng meron siya para sa ating Panginoon. This woman had a keen heart. And lastly, in order for this woman to find satisfaction in Jesus Christ, this woman had also a loving heart. This woman had a loving heart. Verse 38, as she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. Gusto ko pong gamitin natin yung ating imagination sa pagkakataong ito. Sa kanilang panahon po, ang means ng transportation, kalimitan ay sa pamamagitan ng paglalakad. Especially doon sa kanilang community. Wala nung taxi, walang jeep, walang tricycle, walang pedicab. Kung meron kang hayop, pwede kang sumakay. Pero malimit ang karaniwang nagiging paraan ng kanilang paglalakbay sa pamamagitan ng paglakad. At nung panahon po nila, yung mga kanilang dinadaanan ay hindi sementado. Rough road, maalikabok. No, so kung maglalakad ka doon, posible, kung ikaw ay maglalakad doon sa ganitong klaseng lugar, yung paa mo talaga ay madudumihan. Kaya po yung tubig ay napaka-importante sa kanila kapag sila ipapasok doon sa bahay. Kasi nga yung nature ng kanilang lugar na ginagalawan. So nandoon yung karumihan ng kanyang paa. Imaginein po natin, no? Ito si Jesus Christ, after ng ilang oras ng kanyang paglalakad sa teaching ministry niya, pumasok siya doon sa bahay ni Simon the Pharisee, pero hindi siya binigyan ng tubig. Walang tubig na ibinigay para doon sa kanyang mga paa. At ito ngayon yung babae. Yung isang makasalanang babae, lumapit sa paanan ng ating Panginoon, at sa paglapit niya, sabi nung description ng Bible, dahil doon sa bigat, doon sa kanyang naramdaman, yung guilt na kanyang naramdaman, siya ay talagang umiyak. At sabi nga nun, habang siya ay umiiyak, pumapatak yung kanyang luha sa paa ng ating Panginoon. Imagine niyo po ito, puro alikabok yung paa, tapos biglang papatak yung tubig. Ano yung magiging itsura nun? Yung alikabok, maaari nang naging putik. Buti sana kung tubig yan, pagbuhos mong ganun, wash out lahat. Hindi patak. So kung makikita natin, kung i-imagine natin, parang kadiri naman yata ito. No, bakit ganun yung situation, di ba? Tapos ang sabi nung talata, itong babae, ginamit niyang pampunas doon sa paa ng ating Panginoon ay yung kanyang buhok. Hindi siya gumamit ng anumang tela. Kapag ginamit mo yung buhok, of course, hindi naman natatanggal lahat. Tapos makikita natin, yung babae, ang sabi ng description ng Bible, hinahalikan niya yung paa ng ating Panginoon. At yung paghahalik po na yun ay hindi lamang minsan nangyari. Kundi ang description ng Bible, nung pagpasok ng babae, wala siyang hinto sa paghalik doon sa paa ng ating Panginoong Hesukristo. Imagine yung dumi ng paa. Iniisip ko nga, hindi kaya kasubuan na lang pagdating doon sa babae. Total, inumpisahan naman niya, tapusin niya, parang gano'n na lang. Hindi kaya siya napasubo na lang sa ganitong sitwasyon. Pero dito, itong babaeng ito, handa niyang gawin maging yung pinaka nakakadiri para doon sa iba, mapalapit lamang sa paanan ng Panginoon. Handa niyang tanggapin yung criticism ng mga tao. Hindi lamang yung paa yung kailangan niyang tiisin, kundi yung criticism ng mga tao. Yung pagtingin sa kanya ng tao, sa pagpasok niya pa lang doon, iba na yung tingin sa kanya. Kailangan niyang tanggapin yung lahat ng iyon. Sapagkat para sa kanya, ito lamang yung paraan para ako ay mapalapit sa ating Panginoon. Kaya handa niyang iwanan, handa niyang gawin, maging yung mga
bagay na sa tingin natin ay mababa, sapagkat alam niya ito yung paraan upang siya ay mapalapit sa ating Panginoon. Handa niyang tanggapin ang lahat ng ito dahil sa kanyang pagmamahal sa ating Panginoon. Ano po yung principle na sinabi pagdating doon sa verse 47? Yung main point na binigay ni Christ pagdating doon sa verse 47, yung pinakita ng babae, that he who is forgiven much, loves much. Dahil itong babaeng ito, nakita niya yung kanyang sarili sa harapan ng Panginoon bilang makasalanan. Pinatawan siya doon sa kanyang kasalanan. Ngayon, ipinapakita niya ito sa pamamagitan ng matinding pagmamahal sa ating Panginoon. Hindi lamang siya nasiyahan na siya ay ipinatawad, kundi nakita niya ng ating Panginoon yung nagbigay ng pagmamahal sa Kanya at dapat na ding suklian yung pagmamahal na ipinakita ng ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, naniniwala po ako that our love for Jesus is in proportion of how much we will realize the greatness of our need for Him. Kung kagaya tayo ni Simon, na hindi nakikita yung ating sarili sa harapan ng Panginoon. Samantalang itong babaeng ito, makasalanan, nakita niya yung kanyang kasalanan at dahil dito kailangan niya ang ating Panginoon. Dahil dito mas ipinakita niya yung kanyang pag-ibig sa ating Panginoon. Handa niyang gawin maging yung mga bagay na hindi kaaya-aya para lamang mapalapit sa ating Panginoon. Tayo po, ano po ba yung mga bagay na handa nating ibigay sa ating Panginoon? Ano yung mga priceless possession natin na handa nating iwanan para sa Panginoon? Meron bang kagalakan sa ating mga puso habang tayo ay naglilingkod sa Kanya? Worth ba yung ating ginagawa sa palagay natin sa pag-ibig ng Panginoon na ipinaranas sa atin? Nare-recognize pa ba natin na si Kristo lamang ang lahat-lahat sa atin pong mga buhay? Kung nais po nating maging malapit sa ating relasyon sa Panginoon, then we need to believe Jesus wholeheartedly. Not just to know Him, not just mentally, believe Jesus wholeheartedly. And thirdly, we need to claim His forgiveness sincerely. Ito yung question ni Simon sa verse 39. Sabi niya, when the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is, that she is a sinner. Dito makikita natin yung perspective ni Simon. Yung kanyang pagiging proud sa harap ng ating Panginoon. Ibang-iba yung perspective nitong si Simon at ng Panginoon. Para dito kay Simon, ang perspective niya, maari ginagawa ng babaeng ito for a show. Kasi yun yung kanyang motive eh. Kung bakit siya nag-create ng banquet, ay hindi lamang para i-honor ang Panginoon, kundi para magpakitang gilas doon sa mga tao. So the same yung thinking niya pagdating dito sa babaeng ito. But for Jesus Christ, ang tingin niya dito sa babaeng ito ay isang babaeng makasalanan, willing to give her everything to God. Handa niyang ibigay lahat ng bagay dahil doon sa kanyang pagmamahal sa ating Panginoon. Secondly, kung titingnan natin itong si Simon, ang tingin niya, siya ay mas banal kumpara doon sa iba. Na siya ay mas mabuti kaysa dito sa babaeng ito. Pero sa perspective ng Panginoon, nakikita niya yung babaeng makasalanan na katayo sa harap ng Panginoon at tama yung kanyang attitude. Nakita niya yung kanyang sarili na makasalanan. Unlike dito kay Simon, ang tingin niya, itong babaeng ito makasalanan. Pero hindi niya nakita yung kanyang sarili makasalanan sa harap ng Panginoon. Para dito sa babae, ang tingin niya, ako ay narito isang makasalanan at kailangan kong magpakumbaba sa harap ng ating Panginoon. So paano ibinrake ng Panginoon
yung ice o yung tension sa pagkakataon pong ito. Paano i-break? Pagdating doon sa verses 40 to 42, ganito po yung sabi. And Jesus answered him, Simon, I have something to say to you. And he replied, Say it, teacher. A moneylender had 2 debtors. One owed him 500 denarii and other 50. When they were unable to repay, he graciously forgave them both. So which of them will love him more? Simon answered and said, I suppose the one whom he forgave more. And he said to him, You have judged correctly. Minsan, ang tingin natin pagdating doon sa ating sarili ay kakaiba kung sino talaga yung bawat isa sa atin. Mali yung pagtingin ko pagdating doon sa aking sarili. Like for example, sa akin po, aminin ko may mga pagkakataon, iniisip ko sa aking sarili na ako ay mas angat kumpara doon sa iba in terms of spirituality. Mas mahusay ako kaysa sa iba. Ganun yung pumapasok minsan sa aking isipan. Pero in reality, within me, alam ko na maraming bagay na dapat ayusin ng Panginoon pagdating doon sa aking sarili, sa aking buhay. Mali yung aking pagtingin sa aking sarili. At nakakalungkot po, kung titingnan po natin yung mga tao who consider themselves too good are the least effective people when it comes to the kingdom of God. Yung mga Pharisees, ang tingin nila, mas mabuti sila. Sila yung mas nakakaangat kaysa doon sa iba. Pero hindi nila nakikita sila din yung nagiging sagabal upang yung mga tao ay mas maging malapit sa Panginoon. So dito, makikita natin yung sagot ng Panginoon para ma-break yung tension pagdating doon sa verses 40 to 42. Paano niya ginawa? Dito po, nagbigay siya ng mga principles. May 3 principles na ginamit niya, yung parable of the money lender and the debtors. 3 bagay po yung nandito. Unang-una, nakita ko that spiritually, we all have debts to pay. Pagdating doon sa ating buhay pananampalataya, dapat nating makita lahat tayo ay makasalanan sa harap ng Panginoon. Lahat tayo, bago tayo pa man makakilala sa Panginoon, tayo ay makasalanan. Kung bakit man ako nakakatayo sa harap ng Panginoon dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Pero ako, yung aking buhay, bago ko makilala ang Panginoon, punong-puno ng kasalanan. Lahat tayo ay meron pong kasalanan na dapat bayaran. Secondly, we need to understand that it doesn't matter how big or small we think the debt is, but we need to understand that none of us can repay it or pay it. Yung situation po dito, doon sa ginamit na illustration ng ating Panginoon, ay hindi naman pinag-uusapan yung pera talaga. Ang issue pagdating dito, merong 2 lalaki, nangutang sila, nung time na sila ay sinisingil na, hindi nila mabayaran yung kanilang utang. 2 lalaki, sabing gano'n, may utang yung isa 500 denarii, yung isa 50. Ang isang denarius po ay equivalent ng isang araw na sweldo. So kung ilalagay para po magkaroon ng value, i-compute natin sa peso. Sa Metro Manila po, sabi ng Department of Labor, ang minimum wage daw ng isang non-agricultural work ay at nasa range ng 429 to 466. So minus yung mga tax at lahat ng mga dapat kaltasin. So imagine, pagpalagay natin, 466 times 500. So itong isang lalaki, may utang siya na about 230,000 pesos. Tapos yung isa, 50 denarii, which is about 23,000 pesos. So 230,000 versus 23,000 pesos. Ang issue dito, hindi yung laki ng amount. Ang issue dito, pareho sila, hindi nila kayang bayaran yung kanilang pagkakautang. Wala silang pangbayad nung time na sila ay naniningil. I remember yung one time po, si Elder Cito, nung sinabi niya, marami daw tao, hindi takot sa katapusan ng mundo. Natatandaan niyo ba yon? Maraming tao hindi takot sa katapusan ng mundo. Maraming tao takot sa katapusan ng buwan. Bakit? Nandoon yung mga bills, di ba? Pag nagsabay-sabay, kuryente, tubig, telepono, cable, renta sa bahay,
No, yung bayad doon sa internet, tapos sasabay pa yung yung tuition fee ng mga bata. Pag nagsabay-sabay ito, nakakatakot. Para man kahit may sweldo ka, parang dumaan lang doon sa iyong mga kamay. Kaya mas natatakot ang marami sa katapusan ng buwan. Katapusan ng mundo, pag dumating si Christ, tapos na eh. Pero yung katapusan ng buwan, napakaraming bayarin. At kapag dumarating na yung mga naniningil, nandito na marami nang natatakot. So itong dalawang tao na binabanggit ng ating Panginoon, meron silang pagkakautang. Pero ang problema, wala silang pangbayad. So kung titingnan po natin sa atin pong mga buhay, meron tayong utang. Lahat tayo ay makasalanan. At dahil sa pagiging makasalanan ng bawat isa sa atin, hindi natin kayang bayaran yung ating utang sa Panginoon. Malaki o maliit, wala tayong kakayanan na bayaran ang atin pong mga kasalanan. Pero doon sa pangatlong principle na sinasabi ng ating Panginoon, makikita po natin yung close relationship between doon sa pinatawad ng malaki at gaano kalaki yung pagmamahal doon sa nagpatawad sa Kanya. Ang tanong ng ating Panginoong Jesucristo dito kay Simon, sabi niya, which of them will love him more? And Simon answered, I suppose the one whom he forgave more. And he said to him, you have judged correctly. You have judged correctly. Makikita natin itong isang babae, makasalanan. Pero nakita niya yung pagpapatawad ng Panginoon pagdating doon sa kanyang buhay. At dahil doon sa pagpapatawad na ito, ipinakita niya yung kanyang pagmamahal sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng lahat sa Kanya at paggawa pati yung pinakamababang bagay na hindi katanggap-tanggap para doon sa iba. Nakita niya yung marami niyang kasalanan. At nakita niya kung paano siya pinatawad ng ating Panginoon. Kaya siya ay tumugon sa pamamagitan ng pag-ibig. Ako po ay naniniwala na sa pamamagitan ng pag-express ng ating pagmamahal sa Panginoon ay isang natural na pagtugon ng isang taong pinatawad ng Diyos. Kung naranasan ko yung pag-ibig ng Panginoon sa aking buhay, ang isang nararapat na pagtugon ay yung pagmamahal sa Kanya. Yung pag-ibig sa ating Panginoon. Pagdating doon sa verse 48, finally, this opportunity, narinig niya yung pinakamagandang balita sa kanyang buhay. Sa maraming pagkakataon ang naririnig niya doon sa mga tao, makasalanan ka, marumi ka sa harap ng Panginoon. Pero pagdating doon sa verse 48, makikita natin yung isang magandang balita. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, daughter, your sins are forgiven. Because of her love, nakita niya yung kanyang kasalanan sa harap ng Panginoon, pinatawad siya at tumugon sa kanyang pagmamahal sa Panginoon. At dito, binigay ng Panginoon yung pagpapatawad sa kanya. Yung mga taong nakapalibot sa kanya, nandoon yung kanilang pagtatanong. Pagdating doon sa sumunod na verse 49. Ang tanong nila, sino itong taong ito na pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinapangasan? Alam ng mga tao na may karapatan lamang at may kakayanang magpatawad ng kasalanan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Dito, nandoon yung declaration ni Christ kung sino yung tao na nasa kanilang harapan. Si Simon the Pharisee, sa mahabang panahon, pinag-aralan niya yung salita ng Diyos. Pinag-aralan niya yung mga prophecies concerning Christ. But he failed to recognize that the person next to him at the table is no other than the fulfillment of the prophecy. And this time, nandoon yung kanyang pagpapatawad sa babaeng makasalanan. Dito, isang bagay yung sinasabi sa atin.
na lahat ng lumalapit sa harap ng ating Panginoon, kung nandoon ang ating kababaan at pag-amin na tayo ay makasalanan, hindi tayo itataboy ng Panginoon. Makakasumpong tayo ng pag-ibig, pagtanggap, at pagpapatawad ng ating Panginoon. If we want to be more intimate with Christ, we need to claim His forgiveness sincerely. Pang-apat po, if we want to be more intimate with Jesus Christ, then we need to follow Jesus faithfully. We need to follow Jesus faithfully. Kung titingnan po natin, tayo po bilang mga Asians, kilala po tayo pagdating doon sa pagiging hospitable. Kapag meron tayong dumating na bisita doon sa bahay, as much as possible, gusto natin po silang i-welcome, iparamdam sa kanila na sila ay special para sa atin. So gusto nating iparanas yun pagdating doon sa atin pong mga bisita. Kung titingnan po natin, sa kanilang panahon, noong 1st century Middle East, meron pong mga usual na mga etiquettes na ibinibigay para doon sa mga bisita doon sa bahay. At makikita po natin itong mga acts of hospitality na ito ay deliberately hindi ginawa nitong si Simon the Pharisee. Hindi niya sinunod. Meron pong tatlo na makikita natin. Unang-una, in terms of kiss of greeting. Yung kiss of greeting po, kapag ka po yung isang tao ay dumating doon sa isang bahay, halimbawa, meron akong in-invite na isang kaibigan at kami po ay equal pagdating doon sa social status, ang greeting, ang paghalik na ginagawa po, hinahalikan sa pisngi. Equal yung rank. Pero kapag po yung isang tao ay nakakataas doon sa host, ang greeting o yung kiss na ginagawa, hindi sa pisngi, kundi na humahalik sa kamay. At kapag ka po yung kiss na ito ay nawawala, ito po ay parang pag-ignore publicly doon sa iyong bisita. Na para bang okay, nandyan siya, pero para sa'yo, hindi siya nag-i-exist. So kung makikita natin, sa pamamagitan lamang noong hindi paghalik dito ni Simon, ini-ignore niya ang ating Panginoong Jesucristo. So first, pagdating doon sa kiss of greeting. Secondly, in terms of washing of feet. Importante yung paghuhugas ng paa. Sabi ko nga kanina, malikabok. Pagdating doon sa bahay, kailangan mong hugasan yung paa. Now, kung ang isang host po ay gusto talagang i-honor yung kanyang mga bisita, ang gagawin ng host, siya mismo yung maghuhugas ng paa noong kanyang mga bisita. Siya mismo yung maghuhugas nito. Pero kung hindi niya masyadong type, yun pong bisita, ang pwede niyang gawin, pwede niyang i-ask yung isa sa kanyang mga alipin na hugasan yung paa ng kanyang bisita. Or the least na po pwede po niyang gawin, magbigay siya ng tubig doon sa bisita at yung bisita yung bahalang maghugas ng paa. So merong tatlong option. Pero ang lahat ng ito, deliberately hindi ginawa nitong si Simon. Hindi niya hinugasan yung paa ni Christ, hindi niya inutusan yung isa sa mga alipin na hugasan yung paa ni Christ, hindi niya binigyan ng tubig si Christ para hugasan niya yung kanyang mga paa. So dito makikita natin, directly na nandoon yung pag-ignore pagdating dito sa taong ito, sa ating Panginoong Jesucristo. And lastly, nandoon yung anointing ng oil pagdating doon sa ulo. Well, ito po ay isang act of hospitality sa kanilang kapanahunan. Hindi naman po ganun kamahalan yung olive oil na ginagamit dito. Pero ito ay bilang pagpapakita ng pagtanggap doon sa mga bisita. Now, hindi po ito aksidente na nakalimutan nitong si Simon na gawin yung lahat ng ito. Bakit? Kasi during that time, common ito na ginagawa. Whenever na merong banquet, merong ganitong ginagawa na pagtanggap doon sa mga bisita. So kung titingnan po natin, sa umpisa pa lamang, itong si Simon, wala siya talagang intention na gawin yung pagdakila sa ating Panginoon, yung pag-honor kay Christ. Talagang kinalimutan niya, hindi lang aksidente na hindi niya ginawa, kundi kinalimutan niya talaga yung mga bagay na ito at hindi niya
binigyan ng honor ang ating Panginoong Hesukristo. Kung titingnan po natin si Simon, simula pa lamang ng pagkabata, kabisado niya na ang salita ng Panginoon. At the age of 12, kabisado niya yung first 12 books of the Bible. Hindi lamang yung title ng books, kundi yung content. At the age of 15, kabisado niya from yung whole Old Testament passages, yung whole Old Testament law. Kabisado niya lahat ng ito. Yung kanyang oras, idinivote niya sa kanyang pag-aaral patungkol doon sa darating na tagapagligtas. Pero nakakalungkot, okay, maraming alam itong taong ito patungkol sa ating Panginoong Hesukristo, pero yung kanyang kaalaman hanggang dito lamang po, hindi bumaba doon sa kanyang puso. Well, hindi ko po sinasabi na hindi importante yung kaalaman. Importante po yung kaalaman. Importante na pag-aralan natin yung salita ng Panginoon. Gusto nating maging matagumpay sa ating buhay pananampalataya, then kailangan nating pag-aralan yung salita ng Panginoon. Gusto nating lumago spiritually, basahin natin ang salita ng Diyos. Pag-aralan natin ito. Pero ang problema po, minsan yung tendency, hindi po natin ma-differentiate kung yung pagkakaiba ng knowledge dun sa pagiging intimate sa ating Panginoon. Yes, sometimes we possess knowledge, but the problem, yung ating puso, malayo naman sa Kanya. Naniniwala po ako, pwede tayong magkaroon ng kaalaman. Pero po pwede din na dumating dun sa pagkakataon na marami tayong alam, pero malayo ang ating buhay sa Panginoon. Maaring merong tayong, yung pagdating doon sa mga Bible quiz, maaring masagot natin lahat ng ito. Marami tayong ma-memorize na mga verses. Pero yung ating mga puso, kulang. Minsan, nagiging maling basihan po nung intimacy yung knowledge. Hindi po nangangahulugan na meron tayong knowledge ay ibig sabihin, intimate na din yung ating relasyon sa ating Panginoon. Naniniwala ako kung meron po tayong growing relationship sa ating Panginoon, kasama nito yung growing knowledge. Kung mas malapit ako sa Diyos, yung aking kaalaman mas lalago. Pero hindi din nangangahulugan na dahil meron akong kaalaman, ibig sabihin malapit na ako sa Panginoon. Sa Old Testament po, yung word na know, o yung pagkilala, ay hindi lamang po intellectual. Kapag po ginamit yung word na know doon sa Old Testament, ang ibig pong sabihin nito is mingling of souls. Kung bibigyan natin ng picture, ito po yung isang picture ng isang babae at isang lalaki who are intimate with one another. Kapag ginamit yung word na know, pagdating po doon sa Old Testament, this speaks of a very close relationship, not just intellectual. The problem with Simon, punong-puno ng kaalaman yung kanyang utak, pero walang laman yung kanyang puso. Maraming oras yung ginugol niya sa pagkakataon upang pag-aralan ng salita ng Diyos. Pero sayang yung opportunity dahil hindi niya nakita yung taong kasama niya sa hapagkainan ay yung tagapagligtas, yung pangakong tagapagligtas. Dapat po, bilang mga anak ng Diyos, yung ating kaalaman patungkol sa ating Panginoon, yung magtutulak sa atin upang lumapit sa Panginoon at maglingkod sa Kanya ng buong puso. Yung ating kaalaman sa Kanya, yung magdudulot sa atin ng mas malapit na relasyon sa ating Panginoon. Hindi po nangangahulugan na mahabang panahon o matagal na panahon ko ng mahal ang Panginoon, ibig sabihin, siya na yung pinakamamahal ko sa aking buhay. Hindi nangangahulugan na matagal na akong dumadalo sa church, ibig sabihin malapit na ako sa Panginoon. Mas malapit yung aking relasyon sa Kanya. Alam niyo ang katotohanan, minsan habang tumatagal tayo sa ating pananampalataya, mas malimit na tumitigas yung ating mga puso sa Panginoon.
yung ating mga kaalaman hindi bumababa doon sa ating puso. Wala pong relasyon yung length of time with regards to the depth of love. Sabi ko nga kanina, maaring matagal na tayo pagdating doon sa gawain ng Panginoon. Pero yung ating puso naman pala, malayo sa Kanya. Ang tunay na pag-ibig ay lalago kung atin pong maunawaan yung ating kalagayan, yung ating lugmok na kalagayan sa harap ng Panginoon. Pero gayon pa man, nandoon yung pagpapahalaga sa atin ng Panginoon at mas pinili niyang mamatay para sa bawat isa sa atin. Nakakalungkot na dumating doon sa pagkakataon na marami akong alam, pero malayo naman ang aking puso sa Panginoon. Kung gusto kong maging malapit sa Kanya, magkaroon ng lumagalagong relasyon sa Panginoon, 4 na bagay. We should know Jesus not just mentally. We need to believe Jesus wholeheartedly. We need to claim His forgiveness sincerely. And we need to follow Christ faithfully. My prayer for KBCF families is that all of us will really grow, not just in knowledge, but be more intimate with God. Na ang bawat isa sa atin, sa ating patuloy na pagkilala sa Kanya, mas maging malapit at mas maging mas lumalago ang ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Hesukristo.